Hi, sa totoo lang po wala akong mapwestuhan dito sa lugar namin dahil nung lumakas po yung ulan kanina hanggang dito po sa balkonahe po namin nag-away yung mga aso. Nag-away na naman. So dito po sa mukha ko, sa balkonahe namin, noo ko tingnan nyo. Yung balkonahe po namin punong-puno po ng tubig. Bukod pa sa katotohanan na I'm not feeling well. I'm not really feeling well right now. Believe me. Pero sa biyaya ng Panginoon, I can do all things to the Lord Jesus Christ. I'm not feeling well. Sobrang init ng panahon pero talagang naligo po talaga ako. Sabi ko, maliligo ako. Aalisin ko ang init sa katawan ko in Jesus' mighty name. Then umukay naman po ng konti. Pero alam niyo sa uubo ko, sa sobrang ubo po ako ng ubo, ang nangyari, tingin ko parang pwersado na yung pag-ubo ko. Masakit po yung lalamunan ko. Nagsasalita lang po ako masakit. Pero sabi ko, kailangan kong sabihin yung gusto kong sabihin. Wala akong pakialam kung anong pakiramdam ko. Pero kasi may observation ako. At yung observation din ito ng mga grace people, ng mga tao na talagang malalim sa Bible. Ano ito? Maraming churches ngayon, hindi lang po sa Pilipinas, worldwide, absent si Jesus sa mga churches nila. Absent. Why is that? Absent. Bukod yun yun. Hindi ba nga siyang sinasamba namin? Sabi ni iba, oh yes, nandun na po ako. Pero sa preachings, makikita po natin dito, ano ba yung laman ng preachings? Finish work bang laman ng preachings? Or yung mga pwede mong gawin sa Lord. Dami po talaga. May mga steps kung paano maging mabuting Kristiyano. Hindi naman po masama yun, pero I believe pag nag-gather po ang church, tayo po ang church, and then we gather not just Sunday, wala pong specific day. Yan sinasabi ko sa inyo, lamunan ko, walang specific sa Bible kung kailan mag-gather ang mga Christians. Basta any day of the week, you can gather in the name of the Lord Jesus. Wala siyang institutionalized lang po. Pero hindi naman yan topic natin. Our topic na tonight is tungkol yung, ayun nga, maraming churches absent si Christ dahil madalas pa rin namamagnify yung pwede nilang gawin sa Lord rather yung ginawa ni Jesus sa cross sa kanila. Halimbawa, yung bang paramihan sila ng points. Alam nyo, galing ako sa isang church na ganyan. Paramihan ng points. Ano yon? Yung kung nag-devotion ka, ilalagay mo yon, susulat mo. Nag-devotion ka, nagbasa ka ng Bible, susulat mo. 'Di ba? Tapos, meron pang checking na tinatawag. I-check ka nung leader mo o nung mentor mo sa bahay mo. Kung paano ka, more on self discipline. Hindi po masama yun. Pero when it comes to Christianity kasi, the only thing na dapat nating i-magnify yung tinapos na gawa na ni Jesus. At kung minagnify mo na yon, automatic lalabas po yun normally. Lalabas yun ng simple. Hindi siya lalabas ng ini-effort mo. Yan nakita ko sa maraming churches. At malungkot ako kasi karamihan ng mga nakikita kong leaders, acidic pa ako, tingnan nyo, yung mga leaders nakikita ko, karamihan, matatanda ng pastor, matatanda ng, nagpre-preach, pero ayoko sabihin na pre-preach ang gospel kasi sa totoo lang po, marami nag-invite sa amin, pumunta kami, hindi naman gospel ang pinipreach. Ang pinipreach nila, pananakot, tinatakot yung mga tao. Halimbawa, ganito, pag dumating daw ang Panginoon at hindi ka member doon sa kanilang samahan na yon, mapapahamak ka sa impyerno. Pag hindi ka raw nag-devotion, ito po talaga po ito, talagang nasyak ako. Tinuro talaga ito ng pastor doon sa pulpit. Tinanong niya yung mga members. Ako, bisita po kami doon bisita po ako. Naunang in-invite yung friend ko din. The following week, ako naman ang bumisita. Sige. Pagkatapos, ang nangyari po kasi is, tinanong niya yung mga members niya, do you have your Bibles with you? Tinaas naman nila.
maniwala po kayo, sabay-sabay sila tinaas yung Bible. So, magandang balita, Biblia, yung kulay green. Tandang-tanda ko yung Bible na yun. Uniform po ha, uniform. Kasi pag nakalimutan mo rin yung Bible mo at hindi ka nagbasa niyan at dumating ang Panginoon, may impyerno ka na raw. O parang mapapahamak ka. Tapos, palakpakan tayo. Dala natin ang mga Bible natin. Ang babaw. Nabababawan ako. Tapos sabi nila, oh, na-bless ka ba? Siyempre, parang sabi ko nga, oh, naman. Babalik ka next week. Titingnan ko. Never na akong bumalik. Never na akong... Ayun sinasabi ko. Sa mga ganong pangyayari, pagkakataon, malamang hindi ang Lord Jesus ang laman. Kanilang service. Nakakalimutan nila meron tayong dakilang saserdote. Pero yung ginagawa nila, sacerdotical pa rin. Ibig sabihin, di ba? Sacerdotical pa rin ginagawa nila eh. Wala, mabalik sila sa law. Tapos institutional church sila. Hindi kalayaan, hindi Galatians 5:1, hindi Roman. O siguro Romans 8:1 na lang ba nila? Sana. Sa totoo lang po, many churches or iba pa nga popular churches, they don't have the real gospel of the Lord Jesus Christ. And that's so sad. Dahil hindi ko mahawak ng Bible, nagtuturo ng Bible, ay talagang alam yung totoong gospel. Ano ba ang talagang gospel? Jesus Christ died for our sins, binayaran ng kasalanan natin past, present, future. After 3 days, nabuhay siya. Diba? Sino mang maniniwala sa ginawa niya sa cross, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's the gospel. It's about what He has done on the cross. It's about what He has accomplished. Sorry sa boses ko. It's about what He has accomplished. Medyo nahirapan ako kasi acidic pa nga ako. Pero okay naman na bukas iinom ako ng gamot. What He has accomplished sa cross. Napakahalaga po nun. Dahil kung hindi mo i-preach yung finish work niya sa cross, ano ang i-preach mo? Gawa mo. Sinong matatanyag? Sinong malilip? Kayo. Ikaw. Lalo na yung mga pastor. Mga pastor, nanggaling ako sa isang church na talagang parang, hindi ko naman sinasamba yung pastor, pero nandoon na po yung, malapit na sa ganon. Parang, itatanong ko muna kay pastor, puro ganon. Wala ka bang sariling utak for you to check it out sa Biblia? Okay? Pero may mga magandang, mga malalim, nagtatanong ako. Okay? Pero yung mga naman, gusto naman Panginoon, check it yourself. You really check it yourself. Si Jesus ang dakilang pari natin. Perfect siyang priest. Priest forever in the priesthood of Melchizedek. Ako naniniwala ako yung Melchizedek na yan. He is very mysterious, no? Pero kung pag-aaralan mo mabuti, that's Jesus. Melchizedek is Jesus Christ. Diba? Inihalin tulad yung binigay kay Abraham, ayoko pumunta rin madilim baka yung maliwanag, more na mas okay, pero kalbo, ayan. So sabi ko, yung Melchizedek, is that Jesus? Kung babasahin mo nga naman, yes, that's the Lord Jesus Himself. Kaya may perfect priest na tayo sa heaven. Kung may perfect priest ka sa heaven, you cannot boast about the things na pwede mong gawin. Dahil sa totoo lang, pag ginawa mo yon, that's blasphemy. You are tatanggal yung salmin mo. That's blasphemy of the Holy Spirit. Ayun, medyo mahina pong katawan ko talaga. Kulang ako sa tulog. Hindi ko nakakatulog dahil mainit ang panahon. I cannot open the air condition, lalo kung lalala. Pero ito, sanay naman na po ako. We're living in a tropical country. Kaya masasabi ko, I am sustained by the grace of the Lord Jesus Christ. Sa biyaya niya, eto ako, malakas ako. At naniniwala ako, claim ko na gagaling ako. Galing na po. Naalala ko tuloy, nagka-COVID ako. Pero mas malala yun, nagka-COVID ako. Malala talaga yun. Nung nagka-COVID ako, lalakad lang ko, sumusuray na. Batay na punta siya. Okay, so we have a perfect high priest heaven, si Jesus po. Pag-pray na lang natin yung mga institution na iba na nakakalungkot na popular churches pa naman sila. Pero karamihan politika naman ang priority. Ayoko na magsalita.
Ang bait pa naman ng leader nung nakausap kong personal. Yan, kind. Mahal naman ko yung leader na yon. Mabait siya. So, salamat po. God bless.